Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga estudyante ko sa social work at sa mga tagapakinig at subscriber ng ating channel. Ngayon po ay tayo ay magbibigay lamang ng isang komento pagdating po doon sa naging trending ngayon na usapan tungkol sa manggagawang panlipunan, no? Kahapon ho ng umaga, ako po ay nagatid sa aking anak sa paaralan. Pag uwi ko, mga alas 7 ng umaga, yung aking pong asawa ay nakikinig sa isang misa, no, sa Facebook, na kung saan napakinggan niya po yung isang pari na nagbibigay ng kanyang homilya. Doon po sa binibigay ng homilya ng pare, sinasabi niya po na ang panalangin gumagabay sa gawa upang sa gayon ang lahat nating gawain palaging patungo sa Panginoon. At ang ating magawain walang laman kung walang panalangin. Ay wala po tayong pinagkaiba sa mga NGO at sa mga social worker kung gawa lang po tayo ng gawa pero wala namang puso, wala namang espiritualidad. Words and works, action and contemplation, they are two faces of the same coin. Kailangan merong balance. Ang paggawa at ang pagdadasal ay importante sa buhay ng isang Kristiyano, no? Habang siya ay nagbibigay ng homilya, napukaw po yung ating atensyon nung kanyang homilya kasi nabanggit niya po doon or nagbigay siya ng example doon sa kanyang homilya, no? Ang sabi niya ho ay tayo po ay dapat pag mayroon tayong ginagawa, dapat sinasamahan natin ng dasal at sinasamahan natin ng puso. Hindi katulad ng mga NGOs at mga social worker na kung saan walang puso yung kanilang ginagawa at hindi nila isinasama yung panalangin sa kanilang mga gawain. So dahil dito hindi ako na nakampante kasi alam niyo naman ako po yung tipo ng tao na pag meron akong nakitang hindi tama or may nakita akong mali, no, sa paligid ko, sa nangyayari sa paligid ko, ay agad-agad ko itong tinutugunan or agad-agad ko itong pinapansin, pinupuna at hangga't maaari itinatama, no? So nagulat ako dun sa sinabi ng pare nung sabihin niyang katulad ng mga NGOs at social worker na walang puso at walang panalangin sa kanilang ginagawa. So napaisip ako bigla. Sabi ko, ba't ganon? Parang kilala ba niya or alam niya ba, naiintindihan niya ba kung ano yung social work at kung ano yung trabaho ng isang manggagawang panlipunan at kung ano yung mga sakripisyo na ginagawa ng mga NGOs at mga social workers para lamang matugunan yung pangangailangan ng kanilang mga kliyente, ng mga taong nangangailangan. Mahirap man yan, mayaman, yan man ay bata, matanda, no? Lahat yan ay ginagawa natin ng paraan para at least kahit paano matulungan natin at maibigay natin yung kanilang pangangailangan sa abot ng ating makakaya. Nagulat lang ako at nalungkot kasi ito ay isa na namang maling paniniwala at maling pagbibigay ng punto ng isang taong tinitingala sa lipunan, no, at iginagalang. Nakakalungkot na manggaling yung ganitong klase ng pananalita o ganitong klase ng komento tungkol sa mga manggagawang panlipunan. At ito ay nanggaling sa hindi lamang sa simpleng tao kundi sa isang tao na kahit ano ang sabihin ay pakikinggan at paniniwalaan. Ngayon, ano ang point bakit ako nagsasalita ngayon at bakit ko kailangang magkwento pa at magsabi pa ng mga bagay-bagay tungkol sa sitwasyon na ito or tungkol sa issue na ito? Una, gusto kong kahit paano ay maintindihan ng mga tao
kung ano ba yung issue at ano ba yung dapat nating linawin. Hanggat maaari ay gusto ko kahit paano ay maliwanagan. Hindi lamang si Father na nagsalita o nagsabi ng kanyang punto pagdating sa gawain ng isang manggagawang panlipunan, no? Or ng isang social worker at ng mga NGOs, no? Kasi kung mapansin po ninyo, lahat po, no, halos lahat ng mga social worker dito sa Pilipinas, kung hindi po sila underpaid, sila po ay overwork, no? Kadalasan sa kanila ay mga OTY, no? Lalong-lalo na sa mga oras ng disaster, mga na-assign sa mga disaster duty, yung mga na-assign sa mga liblib na lugar, yung mga na-assign sa mga mga lugar na maraming mahihirap, no? Kadalasan sila yung hindi masyadong napapansin, pero ginagawa nila yung kanilang trabaho. Sila yung mga unsung hero, no, na tinatawag. Kasi kung titingnan nyo po, katulad ng mga guro, sila din ay mga nag-aabono, no? At kadalasan talagang ang mga manggagawang palipunan o ang mga social workers po ay halos minsan hindi na natutulog. Minsan yan pag pumunta yan or ipinadala yan sa isang disaster duty, mapansin nyo minsan 24 hours siya na hindi natulog, no? Tapos uuwi yan, matutulog lang yan ng 3 or 4 na oras, balik ulit yan sa disaster duty. So ganun po katindi yung kanilang pinagdadaanan at hirap na kanilang ginagawa. Pero lahat po yun, wala pong overtime yon. Walang overtime pay yon. At kadalasan, minsan, sila pang nag-aapono. Minsan, yung ating NGO o yung ating opisina ay kulang sa mga resources para dun sa mga nangangailangan. Minsan, ginagamit pa namin yung mga personal naming pera, yung personal naming na itatabi para lamang maibigay at maitulong doon sa ating mga nangangailangan. Kaya nakakalungkot na madinig sa isang tinitingalang tao, no, or sa isa pang pare na ang mga manggagawang panlipunan o ang mga social workers ay walang puso at hindi marunong manalangin, no? Paulit-ulit kong pinanood yung video, paano niya sinabi, ano yung punto de vista niya pagdating doon sa kanyang sinasabi. Pero hindi ko talaga maisip na nasabi niya yun, at hindi ko siya mahanapan ng rason or dahilan para masabi niya yung ganung bagay. So iniisip ko baka nagkaroon siya ng experience, no, sa mga social workers o sa isang social worker or NGO na hindi maganda, kaya na-generalize niya. Ngayon, bakit natin pinag-uusapan ito? Hindi po ito paraan upang ipin down palalo yung ating kaparian, no? O yung pare na ating pinag-usapan. Nandito ho tayo upang kahit paano ay nabigyan ng linaw, no? Una, yung issue. Gusto ko mapag-usapan natin yung issue. Tapos gusto ko ring mabigyan ng dahilan or yung point natin, no? Yung point ng isang social worker or ng isang manggagawang panlipunan. Tapos gusto ko rin kahit paano maintindihan ng karamihan bakit tayo na-offend doon sa kanyang sinabi. Pwede namang hindi tayo yun, no? Pwede namang hindi niya tinutukoy yung buong manggagawang panlipunan o yung buong social work profession. Pero nabanggit niya na NGOs at social workers. So kaya tayo magre-react, no? And bakit yung pinakahuli is bakit kailangan na yung kanyang video o yung kanyang homilya ay ma-take down or matanggal sa sirkulasyon, no, sa social media, kasi malaking posibilidad na kumalat ito at mapanood ng mga taong nakikinig sa kanilang channel at hindi maging maganda yung impression nila pagdating sa mga NGOs at sa mga social workers. Tandaan po natin, ang mga NGOs po, yan ay lahat po ay ginagawa para kahit paano matugunan yung pangangailangan ng mga kliyente, ng mga stakeholders namin, no?
minsan nga para na tayong para na tayong nagmamakaawa para dun sa pondo or sa donasyon na pwede natin makuha para lamang maibigay natin yung ating tulong dun sa mga nangangailangan. Minsan nga parang alam mo yun yung parang konti na lang tawagin na namamalimos ka para lamang dun sa mga kliyente. Ganun ang ginagawa ng mga NGOs, no? Tapos biglang masasabihan sila na wala silang puso. Samantalang sa totoo lang, ang dahilan kung bakit nag-e-exist ang NGOs at bakit dumarami ang mga social workers, because of their heart, because of their passion, because of their profession, because of their love for the poor, especially, no? Kaya masakit, lalo na sa akin, no? Na isang social worker, masakit po para sa akin na madinig ang ganitong klase ng komento pagdating sa mga manggagawang panlipunan. Okay. Pag-usapan natin yung issue. Ang masakit po kasi nito, mukhang hindi malinaw or mukhang hindi aware si father o yung pare, no, doon sa kanyang sinasabi. Mukhang hindi siya familiar kung ano man yung mga ginagawa ng isang social worker at kung ano yung mga sakripisyo na ginagawa nila at ano yung mga serbisyo na ibinibigay ng isang NGO. So tayo nga, no, madalas nasasabihan na nga tayo na na tagabigay lang ng relief goods, no? Nilalang lang 'yon. Pero nagre-react ba tayo doon? Wala. Tahimik nating tinatanggap yung mga ganong klase ng komento. Bakit? Kasi alam natin sa puso natin na hindi tayo basta lamang nagbibigay ng relief goods. Hindi tayo basta nagbibigay lamang ng tulong. Tayo, tulad ng sinasabi sa Biblia, ang ginagawa natin ay tinuturuan natin yung mga tao kung paano mangisda. Hindi natin sila basta binibigyan ng isda. Tinuturuan natin sila kung paano sila magiging magaling na mangingisda. Paano nila masusustain yung kanilang pangangailangan sa pamamagitan ng pangingisda. Itinuturo natin yung mga paraan para kahit paano ang ating mga kliyente ay hindi aasa buong buhay nila sa relief goods, sa tulong at sa mga serbisyo na nanggagaling sa mga NGOs or sa mga government offices, no? Hangga't maaari, habang hawak natin yung mga kliyente natin, tinuturo natin kung paano sila magiging self-sufficient, no? Kung paano nila matutulungan yung kanilang sarili. So yan po, hindi ko alam kung ito ay alam ni Father na ganun yung pamamaraan natin ng pagtuturo, no? At ang mga NGOs po, sa totoo lang po, yan po ay mga dedicated people, no? Sobrang lahat ng sakripisyo ay binibigay nila para kahit paano yung NGO na kumikita lamang na maliit. Tandaan ho ninyo, ang mga NGOs ay kadalasan po sa kanila ay nabubuhay or tumatayo lamang sila doon sa mga tulong din na ibinibigay ng mga civic mga individual ng mga grupo or civic people or persons, no, na kung saan ay nagtutulong-tulong para kahit paano yung isang NGO ay mabuo, manatiling nag-e-exist at makatulong sa mga nangangailangan. So yung mga bagay na yan ay kailangan na iintindihan, lalong-lalo na ni Father, no? Ako po ay hindi tumatayo bilang representante ng kabuuan ng social work. Ang sinasabi ko po dito, yung pagod at hirap nila sa kanilang trabaho ay hindi po kayang ipaliwanag. Hindi kayang arukin or hindi kayang, ang tawag dyan, hindi ko nga kayang ipaliwanag, no? Walang sino makakapagsabi kung gaano kalalim yung puso na binibigay ng isang social worker o ng mga NGOs. Pagdating sa pagmamalasakit nila sa mga nangangailangan, pagdating doon sa pagmamahal nila sa kanilang gawain. So ito pong pangyayaring ito ay isang bagay na sobrang nakakalungkot, no? Kami po or ang mga social worker po ay karamihan po sa amin ay mga underpaid, no? Pag sinabi po nating underpaid, minsan
sumasahod lamang po yan minsan sa sa mababang salary pa, kasi lalo na yung mga nasa NGOs, no? Pero kung titingnan nyo sila, sobrang dedication nila, kahit sumasahod sila ng 8,000, 10,000 lamang sa isang buwan, pero yung dedication nila, yung kanilang pagmamalasakit sa mga kliyente, yung kanilang pagmamahal sa kanilang trabaho, ay hindi po matatawaran, no? Actually, sa totoo lang, sabi ni Father, hindi daw tayo marunong magdasal bago natin gawin yung mga gawain natin. Sa totoo lang po, yun na nga lang yung hawak-hawak natin, no? Yun na lang yung panlaban natin sa hirap, sa pagod, sa stress na nararamdaman natin, sa panlalait, no? Minsan, magbibigay ka ng tulong. Pag meron kang hindi nabigyan, mumurahin ka pa, pagagalitan ka pa ng mga tao. Lahat naman ay sinubukan mong tulungan. Kaya lang, syempre, hindi talaga kaya, hindi inaabot ng mga resources natin. So, yun yung mga bagay na dapat naiintindihan ng isang tao o ng karamihan, no? Hindi pwedeng sabihin na lamang natin ang isang bagay na naisip lang natin nang hindi natin pinag-aaralan o hindi natin iniintindi. Ano yung point, bakit ko pa to binibigyan ng atensyon? Gusto ko lang iparating kay Father na we are not like that. Hindi po kami yung sinasabi ninyong walang puso, walang panalangin sa kanilang ginagawa. Hindi po kami yun. Bakit po? Kasi unang-una, nag-stay ho kami sa profession, it's because of our love. Dahil po dun sa puso na meron kami dun sa aming ginagawa. Dahil dun sa puso na yon, nagtatrabaho kami ng matagal, no? Ako sa totoo lang, no, sa sobrang tagal ko na sa profession na ito, kadalasan no, ikaw pa yung nagbibigay ng personal na tulong para lamang matugunan mo, at masakit sa puso namin, no, masakit ako sa sarili ko, no, pag merong mga nangangailangan na hindi natin nabibigyan ng tulong, lalo na't nandiyan na sa harapan mo. Sobrang sakit po yun sa isang social worker. So, paano nyo masasabi na wala kaming puso? At wala kaming panalangin? Sa totoo lang po, panalangin na lamang po ang hinahawakan namin. Panalangin na lamang po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, mga professional social workers pa rin po kami. Kung bakit hanggang ngayon, nagtitiis ang karamihan ng mga manggagawang panlipunan sa mga NGOs na mabababa lamang ang kanilang kinikita. Sa mga government offices na sobrang overworked and underpaid, no? So yun na lamang po yung pinanghawakan namin. Ngayon, gusto ko lang magbigay ng maikling kaalaman pagdating sa kung ano ang social work. Kasi si Father baka hindi niya alam kung ano ang social work, no? So ang social work po, we believe in the inherent worth and dignity of each individuals. Actually, kahit po ako ngayon, naniniwala ako doon sa inherent worth and dignity na meron po kayo, Father, no? Kahit po sinabi po ninyo yung bagay na nakasakit sa karamihan ng mga social workers, kami po ay lubos na nagbibigay ng aming pagpapatawad sa inyo pong nasabi. Tandaan po ninyo, kami po ay tao lamang, nasasaktan, nagre-react katulad po nito, pero hindi po kami magtatanim ng sama ng loob, at bilang isang social worker, kaya po namin ipakita sa inyo na kami pong mga social workers ay may puso. Lalong-lalo na po sa mga katulad po ninyo na hindi naiintindihan yung sakripisyo ng mga social workers. So ganun po, no? We believe in the inherent worth and dignity of each person or individual. Okay? Ngayon, nasabi ko kanina, bakit kami na-offend? Kung hindi naman kami yung tao or hindi naman kami yung mga social worker or yung mga NGOs na sinasabi ni Father. Actually, na-offend kami kasi yung pagkakasabi is generalized, no? Ang dami naman pwede maging example eh. Pwede natin gawing example yung mga politiko, no? Nagawa lang sila ng gawa,
nagpasikat lang sila ng pasikat, pero sa totoo lang, nagnanakaw sila sa kaban ng bayan. Di ba? Pwede nating sabihin na ganon. Pwede nating sabihin na yung mga politiko na akala mo ay mababait, no? Pero pagdating sa community, kunyari nagbibigay sila ng mga relief goods, pero mga pangalan nila yung nakalagay doon sa relief goods. Kami, wala kayong makikitang pangalan namin sa lahat ng relief goods na binibigay namin. Walang pangalan ni JR doon. Sa dami kong tinulungan, wala akong nilagay na pangalan. Pero yung mga politicians, napakarami. Halos lahat ng binibigay nila, puro may pangalan nila. Kanila ba yon? Hindi po. Pera po yon ng taong bayan. Pera yon ng bayan. Okay? Pero, inaangkin nila. Sinasabi nilang kanila. No? Why we're offended dito sa salita nito? Because we work not to impress. We work because we love what we do. Yan po yung tatandaan ninyo, Father. No? Kahit pa nga marami nagsasabi na hindi kami yayaman sa trabahong ito, pero para sa amin, ito ay profession. Profession po ito na kung saan, kumita man kami o hindi, gagawin namin yung trabaho namin. Mission namin yon, trabaho namin yon. Yun yung nasa puso namin na kahit wala kaming pangkain, minsan, no? Minsan di kami nakakapagmerienda kasi tinitipid namin yung sahod namin eh. Minsan hindi na namin naibibigay yung mga pangangailangan ng mga anak namin, pero pipilitin namin ibigay yung pangangailangan ng mga taong nangangailangan at yung mga mahihirap. No? We, social workers, work not to impress. We work because we love what we do. Okay? So, tanong, kailangan ba nating tanggalin yung video o yung homily, yung misa na na-upload na sa social media? Opo. Kung akong tatanungin nyo, kailangan nyo pong tanggalin yun. Bakit? Kasi po, maraming mga tao ang hindi nakakakilala sa mga social workers. Maraming tao ang hindi nakakaunawa kung ano ba talaga ang social work. Kadalasan ang pagkakakilala ng mga tao, no, nung sinauna, no, nung sinaunang panahon pa, pagkakakilala nila pag manggagawang panlipunan, pag social worker, relief goods, no, mga sardinas, noodles, bigas, 3-in-1 coffee. So yan ang pagkakilala nila. Pero kami, itong bagong henerasyon ng mga social workers, no, since 80s, 70s, 80s, 90s, no, yan, pinilit naming baguhin yung impression ng mga tao. Pinilit naming baguhin yung kung ano yung pagkakakilala nila sa social work, sa manggagawang panlipunan. Pinilit naming baguhin kung ano man yung maling impression na meron sila. Sa paanong paraan? Tinuro namin sa kanila na kami ay hindi lamang tagabigay ng mga relief goods. Kami ay mga tagapagtaguyod ng buhay ng mahihirap at ng mga nangangailangan. We are nation builders. Tandaan po natin, ang mga social workers po, sila po, ang profession po ng social work ay i-manage ang buhay ng mga tao. I-manage ang buhay ng mga taong nasa kahirapan, nasa problema. Ang tinutulungan po namin from womb to tomb. Ibig sabihin, hanggang doon sa nanay na nagbubuntis, pag nilabas niya yung anak niya, kliyente namin yon. Pag yung anak niya lumaki, naging estudyante, kliyente namin yon. Pag yung nanay tumanda na, kliyente namin yung pag nagkasakit sila, hanggang sa sila ay ilibing, hanggang sa burial po nila, kliyente po namin sila. Ibig sabihin, yung ganung klase ng mga problema ay, hindi ko sinasabi na kliyente natin siya simula doon sa pagka-baby niya, hanggang tumanda siya. Hindi ganon. Ang ibig ko pong sabihin ay, yung mga pinagdadaanan, no, yung mga stages of life ng isang kliyente, lahat po yun tinutugunan namin. Lahat po yun ginagawan namin ng case management kung tinatawag. Case management kung tawagin, no? Lahat po yun ay dinadaan namin sa isang proseso na kung saan hindi sila magiging habang buhay na kliyente. Okay? Ulitin ko, Father. Ang mga kliyente po namin ay inihahanda namin sa isang buhay na kung saan hindi sila magiging kliyente habang buhay.
Inihahanda po namin sila, itinuturo namin sa kanila kung ano yung tamang paraan para sila ay makatayo sa kanilang mga sariling paa. Yes, tutulungan po namin sila sa umpisa. Pero after po nun, habang tinutulungan namin sila, tinuturuan din po namin sila kung paano sila magiging magiging independent, no, or self-reliant. So, yan po yung ginagawa ng isang social worker. Okay? Kaya, kung nakikinig ka po, Father, ako po ay nakikiusap. Baka pwede nyo pong sabihan ang inyong kongregasyon or ang social media network po ninyo, tanggalin nyo na po yung video. Kasi, pag nakita po ito ng mga taong hindi masyadong nakakaintindi at nakakaunawa, iisipin nila na tama ang sinasabi nyo. Kasi, sino ba mga pinapakinggan ngayon ng mga tao? Diba? Yung mga nasa social media, ang laki or ang lawak ng reach ng social media. Actually, buong mundo ang kaya niyang abutin, no? Even yung mga nasa ibang bansa, napapanood kayo. Ano na lang sasabihin nila na ang mga social workers sa Pilipinas ay walang puso? Hindi marunong manalangin? So, yun po. So, ito pong video ito ay ginawa ko po hindi po upang kayo ay laitin, upang kayo ay i-bash, no? Ito po ay ginawa ko upang ibigay po sa inyo ng maikli, no? Ng maikli lamang kung ano ang social work at ano ang mga NGOs, no? Kung ano yung pinagdadaanan nila para maibigay nila yung serbisyo, yung puso, yung pagmamalasakit, yung pagmamahal nila doon sa kanilang mga kliyente, sa kanilang mga stakeholders, no? Sa mga partners na tinatawag. So, gusto ko po maintindihan nyo yun. Kung hindi nyo po yun masyadong naintindihan at medyo hindi maganda yung inyong impression pagdating sa, or experience, no? Pagdating sa isang social worker or isang NGO, puntahan nyo po ako. Mag-message po kayo sa akin. Tutulungan kayo, ipapaintindi ko sa inyo kung ano at kung sino ang mga manggagawang panlipunan ng Pilipinas. Kung gaano sila ka-dedicated, kung gaano sila ka-passionate doon sa kanilang ginagawa, kung gaano nila kamahal ang kanilang trabaho. Okay? Kung nakikinig po kayo, no, gusto ko lang pong maintindihan niyo. Gusto ko lang bigay sa inyo yung isang yung code of ethics ng isang social worker, no? We believe in the inherent worth and dignity of all men. We believe that every man has natural and social rights, capacities and responsibilities to develop his full potentials as a human being. We believe that the government and the people have a joint responsibility to promote social justice and to ensure the economic social well-being of all people. We believe in free men freely living in a free society where poverty is neither a fate or a punishment, but is a condition that can and must be changed. We social workers are committed to the development of the highly fulfilled human beings in an atmosphere of social equity and economic prosperity. We are committed to seek a higher quality of life for all people. We bind ourselves to the following principles of conduct. What are the following principles of conduct? The social worker shall endeavor to contribute his utmost to nation building. The social worker shall give paramount importance to the well-being of those whom he helps. The social worker shall accept with respect and understanding his clients, colleagues, and all those who come within his spheres of professional activity. The social worker shall engage in social action which according to his conviction will further the best interest of the people and his country. The social worker shall create and avail of opportunities for continuing profession growth. The social worker shall
shall at all times conduct himself in accordance with the standards of the social work profession. So, that's our code of ethics. And I hope kahit paano, Father, ay nabigyan kita ng konting impormasyon, ng konting kaalaman kung ano ang mga manggagawang panlipunan, kung ano ang social work profession, at ang kanilang mga ginagawa sa kanilang profession. Hanggang sa muli po, kung kayo man po ay nakaabot dito sa dulo, ako po ay makikiusap sa inyo kung pwede. Subscribe po kayo sa aking channel at ito pong channel na ito ay dedicated po sa education, no? Sa pagbibigay ng edukasyon sa mga tao, sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa paligid natin, no? Ako po ay nagbibigay ng kaunting kaalaman tungkol sa social work, sa mga bagay na pwede nating maintindihan at malaman sa paligid natin. So, bilang suporta po, maglalambing ako sa inyo na kung maaari ay kayo po ay mag-subscribe, i-like nyo po at i-share po ninyo ang ating pong channel na ito. Marami pong salamat hanggang sa muli. God bless you, Father.